Mag-isa akong naglalakad sa sementeryo, bit-bit ang lumang parolang iniwan ni Lolo. Sabi niya, huwag ko raw kailanman bubuksan ang parolang ito sa gabi. Ngunit nang biglang mawalan ng kuryente at lamig ang dumampi sa batok ko, wala akong nagawa kundi sindihan ito. Sa halip na liwanag, malamig na anino ang sumiko mula sa loob. Sa salamin ng parola, hindi ang sarili ko ang nakita ko, kundi isang matang nagmamasid, umiikot, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Nagsimulang marinig ang mga bulong, parang may libu-libong boses na nag-uusap sa likod ng aking tenga. Mga tinig na hindi ko maintindihan ngunit puno ng pangamba. Habang tumatagal, ang paligid ay tila nagiging ibang mundo. Ang mga nicho ay gumagalaw. Ang lupa ay naglalagos ng mga kamay na parang nanghihila. At ang hangin ay puno ng malamig na hininga. Gusto kong ibalik ang takip ng parola, pero napansin kong hindi ko na ito mabitawan. Parang napako ang mga daliri ko sa hawakan at bawat paggalaw ko ay sinasalamin ng matang iyon na lalong lumalalim ang titig. Sa huling sandali, naisip ko, baka hindi ko na talaga hawak ang parolang ito. Baka ako na ang hawak nito at ang parola ang nagmamay-ari sa akin. Sa liwanag ng matang iyon, alam kong hindi na ako makakauwi at ang aking kaluluwa ay mananatili sa dilim na iyon magpakailanman.